Paano maging mapayapa sa gitna ng kaguluhan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, gusto ko muna batiin si Nanay Lilia de la Cruz, Maura Salada, Baby Salada, and Ate Auring Fernandez. So, salamat po sa inyong presensya dito sa devotion natin ito. I hope nakikinig po kayo. And happy birthday din po kay Yolanda Burke na lagi po natin kasama sa mga meetings natin tuwing gabi. Now, yung devotion po natin ngayon ay patungkol po sa omnipotence. Omnipotence. So, yung mga terminologies po natin na ginagamit, yan po ay terminology o mga ginagamit na salita sa seminaryo. Ito po ay seminary edition. Ito pong isang buong taon. And I hope ma-familiarize tayo. Ano ba yung mga tinatalakay sa seminary? At the same time, ginagawa po natin itong practical at mabilis i-apply sa ating mga buhay. So pag sinabi po nating omnipotence, ang ibig sabihin po niyan, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Diyos. So omnipotence is the doctrine that God is able to do all His holy will. From the Latin omni, pag sinabi nating omni, ang ibig sabihin niyan ay all. Pag sinabi nating potence, ang ibig sabihin ay powerful. Kaya pag sinabi natin omnipotence, God is all-powerful. Yan po yung ibig sabihin ng doktrina na yan. It affirms that there is no limit to God's power except His own nature. He cannot lie, sin, or contradict Himself. God's omnipotence is not chaotic or random. It is governed by His perfect wisdom, justice, and holiness. Pinagpapasalamat natin sa Diyos kasi siya ay makapangyarihan sa lahat. Pero yung kapangyarihan niya, hindi niya ginagamit sa kasamaan. So, hindi nagko-contradict sa kanyang character. That's why He cannot lie, He cannot sin, or contradict Himself. God's omnipotence is not chaotic or random. It is governed by His perfect wisdom, justice, and holiness. He is sovereign over creation, providence, and salvation. Every storm, every miracle, every act of grace flows from the hand of the Almighty, whose power is always purposeful and pure. So, salamat talaga sa Diyos, no? Kasi isipin mo yung isang tao na merong kapangyarihan. Let's say dito sa Pilipinas, no? Siya yung may authority sa lahat. Let's say merong isang hari dito na walang pwedeng tumanggi sa kanya o walang pwedeng humarang sa kanya. Tapos yung tao na yun naging masama. Napakahirap nun. Magiging diktador yun, aabusuhin niya lahat ng mga tao. Pero salamat sa Diyos kasi He is omnipotent, makapangyarihan sa lahat. At the same time, yung kanyang kapangyarihan hindi niya ginagamit sa kasamaan. Kasi ang Diyos kailanman hindi magiging masama. Sabi po dito sa Isaiah chapter 46 verse 9 and 10. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Sa Tagalog po, ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa simula. Ibig sabihin, control ko lahat ng bagay. I know the future and I control all the events in human history. At mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, sinasabi ko na sa inyo na nagsasabi ang layunin ko ay maitatatag. At gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan o lahat ng aking naisin. So yung Diyos po natin makapangyarihan sa lahat, kontrolado niya yung history, kontrolado niya yung buhay natin, kahit yung mga problema dumarating sa buhay natin, hindi nangyayari yun outside of God's will, outside of God's power. So ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God's power has no rival and no limit. Yung kapangyarihan po ng Diyos walang katapat. Minsan iniisip natin si God, ang katapat niya si Satan. Wala pong katapat yung Diyos. Si Satan, isa lamang anghel na nagrebelde sa Diyos. Ang Diyos walang katapat, walang rival. Si Satan, pwede niya lang pitikin and pwedeng mapuksa in just one snap of God. So sabi niya rito, I am God and there's no other. Ako'y Diyos at wala nang iba. So God has no rival. Walang kapantay. Walang makakalaban sa Diyos. Ako'y Diyos at walang gaya ko. So, God has no rival and therefore, and at the same time, He has no limit. Walang limitation sa kanyang kakayanan.
So mga kapatid, pag tayo sumasamba at sumusunod sa ganitong klaseng Diyos, He has no rival and He has no limit. And yung Diyos natin na makapangyarihan sa lahat ay Diyos rin na mabuti, talagang magkakaroon tayo ng kapayapaan. Magiging mapayapa tayo kapag ibinigay natin yung buhay natin sa Kanya. Alam natin na yung buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Meron pa bang mas safe? Meron pa bang mas mapayapa? Meron ka pa bang maiisip na kapayapaan na hihigit pa sa malaman mo na ikaw ay nasa kamay ng Diyos? So mga kapatid, pag ibinigay mo yung buhay mo sa Panginoon, ikaw na yung pinakamapayapang tao sa mundo. Why? Because God has no rival. Walang katapat ang Diyos, yung rival na parang kapareho niya na pwede kang agawin sa kamay ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, no one can snatch you out of my Father's hand. No one can snatch you from the hand of God the Son and God the Father. So pag ikaw nasa kami ng Diyos, walang makakalupig sa iyo, walang makatalo sa iyo, walang makakago sa iyo because God has no rival. Walang kapareho ang Diyos. And He has no limit. Kaya nga mga kapatid, isang practical implication na malaman mo yung Diyos ay makapangyarihan sa lahat ay maging mapayapa. Pwede tayong magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Pangalawa po, God is the planner and director of the universe. Ang Diyos po yung nagpaplano at yung director. Napakaganda pong isipin na yung Diyos natin may plano. Hindi random yung nangyari sa buhay natin. Hindi aksidente na ikaw ay pinanganak sa pamamagitan ng iyong nanay at tatay. Hindi aksidente na pinanganak ka sa taon na ipinanganak ka. Hindi aksidente yung birthday mo. Hindi aksidente yung gender mo. Hindi aksidente yung mamimit mo na mapapangasawa mo, may asawa ka na, may mga anak ka na ngayon. Hindi aksidente yung katauhan mo ngayon. You are not an accident. You are planned. God planned you. Plinano ka ng Diyos. At hindi lang nagpaplano ang Diyos, He is also the director. Isipin niyo po yung human history, meron pong director niyan. May nagdadirect sa human history. At ang dulo po ng kasaysayan ng sangkatauhan ay patungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat hindi papayag ang Diyos na yung kanyang kaluwalhatian ay mapunta kay Satanas. O yung dulo ng history ay puro masama at mapupuksa na lang yung sangkatauhan, wawasakin yung mundo. Nasaan yung glory ng Diyos doon? Ang glory ng Diyos ay mas maihahayag sa restoration, sa pag-aayos ng mundong ito na nahulog sa kasalanan. So God is the planner and director of the universe. Not just the universe, but your life, yung buhay mo mismo. Magulo ba buhay mo? Mga kapatid, meron tayong Diyos. He is the planner and the director of our lives. Kailangan lang po talaga natin na isuko yung buhay natin sa Kanya, magpasakop sa Kanya, at hayaan natin yung magandang kalooban niya ang mangyari sa ating mga buhay. Pangatlo po, God's omnipotence is displayed on the cross. Pinagpapasalamat po natin sa Diyos kasi yung Diyos natin kaya na maging tao at maging mahina at mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. When Jesus Christ incarnate, ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo, Diyos na nagkatawan tao, at yung Son of God na yon, both God and man, sa isang katauhan, sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, yung God man na yon, namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Isang bagay na nakakamangha para sa akin. Kasi yung Diyos natin na nasa pinakamataas na posisyon, He has no rival. And yet, mga kapatid, He knows how to humble Himself. Maraming tao dito, malayo na narating sa buhay. Naging successful na, nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaroon ng negosyo, nakabili na ng kung ano ng mga properties, papasyal-pasyal na lang sa iba't ibang mga bansa, travel dito, travel doon, at ang gaganda ng mga posts sa social media. Maraming mga taong ganon ang hindi nila kaya. Lahat nagagawa na nila na may kinalaman sa success, pero ang hindi nila kaya magpakumbaba. Isipin niyo po yung Diyos natin. Yung omnipotence niya, yung pagiging makapangyarihan niya sa lahat, yung kaya niya lahat gawin ng bagay, lahat ng bagay kaya niya gawin. Pati yung pagpapakumbaba ginawa niya. Something amazing. King of Kings, Lord of Lords, nagpakumbaba. Kinuha ang katawang tao at nagkatawang tao at namatay doon sa krus.
Yung kamatayan niya sa krus, yun pa yung excruciating pain. At tiniis niya po lahat yon. Parte po yun ng omnipotence. So God's omnipotence is most displayed, ultimately displayed on the cross. Pagpasalamat po natin sa Panginoon yan. Inabot tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesucristo na pinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kahit yung pagliligtas sa atin, mga kapatid, part yan ng omnipotence of God. Hindi imposible sa Diyos na abutin ang isang makasalanang tao. Katulad ko, katulad natin. So, bilang application mga kapatid sa devotion natin na ito, number 1, practice calmness in chaos. Trust God's direction. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos na omnipotent, makapangyarihan sa lahat, ikaw na dapat ang pinakamakapayapang tao sa gitna ng kaguluhan. Practice calmness in chaos. Magulo ba ang buhay mo? Magulo ang sitwasyon mo? Hindi mo alam kung saan ka pupunta? Trust God's direction. Practice calmness. Maging mahinahon ka, mapayapa, sapagkat merong Diyos na siyang may control sa lahat ng bagay. Importante lamang po na alam natin na yung buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. And that's enough for us to have peace, the peace of God. Pangalawa po, pray more and entrust everything to God. Mas madaling ngayon manalangin. Kasi pag nananalangin ka, alam mo na yung Diyos kaya niyang gawin. Wala imposible sa Diyos. Alam mo na kaya niyang gawin lahat ng bagay. At alam mo yung Diyos mabuti. Kaya ang sarap tanggapin, ang dali-daling tanggapin, pag sinabi ng Diyos, no. Pag tinanggihan ka ng Diyos sa iyong panalangin, ang daling tanggapin. Bakit? Because God knows, dahil alam mo sa sarili mo na alam ng Diyos ang pinakamainam sa iyo, kaya sinabing no. Because there's no problem with God. Kahit gaano pa kahirap yan sa paningin natin, kaya sagutin ng Diyos yan eh. Pero pag sinabi ng Diyos na no, ang sarap tanggapin, Lord, thank you. You said no to my prayer kasi I know you have a better plan. You can pray more. Kahit anong prayer request mo, basta yan makaaganda sa iyo sa paningin ng Diyos, it's good for you, hindi niya ipagkakait yan sa iyo. Ibibigay niya yan sa iyo. Pray more and entrust everything to God. Pangatlo po, pay attention. Mga kapatid, listen to this. You need to pay attention to God's direction right now. If God is omnipotent, He must be doing something in your life right now. Meron siyang ginagawa sa buhay mo and you have to pay attention what God is doing right now. How God is directing you right now. Merong direksyon ang Diyos sa iyong buhay. Meron siyang plano sa iyong buhay. You just have to listen and you just have to follow. Pay attention to God's direction right now. Kaya magandang tanong sa bawat isa sa atin, tanongin natin yung sarili natin, tanongin natin yung Diyos habang tayo nananalangin, Lord, saan niyo po ba ako dinadala? I want to follow you. I want to follow your will. Now, para po sa ating discussion, how do we practice calmness in chaos? Paano natin mapapractice yung pagiging mapayapa sa gitna ng kaguluhan? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. And again, meron po tayong alternative questions. Mas madaling sagutin, no? What have you learned from this devotion? Or how can you practically apply our devotion today? So, I hope yung mga discussion groups natin mas maging lively. At the same time, ma-enrich tayo at mapalakas tayo sa ating buhay pananampalataya. Samahan niyo po ako sa panalangin. Almighty God, there is nothing too hard for you. You spoke creation into being, parted seas, and raised Jesus from the dead. Thank you that your power is not distant, but working in my life today. Help me to trust in your sovereignty, even when I don't understand my circumstances. Strengthen my faith when I grow weary. Remind me that you are not only able, but also good and wise in all that you do. May your mighty power be made perfect in my weakness. I rely on you, my all-powerful Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Gusto pong magpasalamat sa partner natin para sa devotion natin na ito.
yung Tres Marias po na mga kaibigan po natin sa Laguna. Maraming salamat po. Isang dahilan po kung bakit yung mga devotions po natin ay wala pong commercial, hindi tayo naiistorbo. Meron lang po tayong mga ads beginning and end, pero tinatanggal po yung mga ads sa gitna. Isang dahilan po niyan sa mga nagso-support po dito sa ating channel. So maraming salamat po sa inyo. Hindi kami naiistorbo, hindi tayo naiistorbo sa mga devotions natin. Natutulungan po tayo ng mga partners natin. So maraming salamat po sa inyo. As usual po, meron po tayong mga separate videos na ginagawa para ma-enrich po yung mga discussion natin. So ipopost ko po yan mamaya at abangan po natin. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.